Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, Chua Sibaka, yan mga kababayan nagtatanong po, di makatarungan na investigasyon sa Kamara. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At eto na nga, simulan na po natin to. Ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang Kamara, Sumabay na ang gusto sumabay. ganun po. Wala akong problema doon. Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Oho. Baka isa na lang ang uri ninyo. Ano naman record ng Quadcom sa patas na pagdinig. Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Kaya Oo. sinasabi natin sa bandang huli, ayan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oho. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tiyakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Correct. Good job, Senator Dante Ito ang Marcoleta. nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Matapos ngang gayahin ng House of Representatives ang investigasyon ng Senado kaugnay nga sa maanumalyang flood control Nako, hindi po nila magagaya mga kababayan ang investigasyon ni Blue Ribbon Chairman Committee Senator Dante Marcoleta. Bias na bias po yung kanilang pag-iimbestiga diyan po sa House of Representatives, di ba? Kahapon nga mga kababayan, di ba sinabi ni Garin na hindi pwedeng imbitahan diyan si Saldico, kasamahan natin yan di ba? O, papaanong, nako naman talaga, papaanong magkakaroon po ng patas, no? Na pag-iimbestiga dyan kung yung simpleng pag-imbita sa mga involved, na mga tunggrista ay hindi nyo magawa. Di ba? Ganun lang kasimple yun mga kababayan. Pero, teka lang, bago po natin yan panoorin mga kababayan, bago po natin i-continue yung panoorin yan, eto muna si President Bongbong Marcos Jr. Pakinggan po natin May sinabi po siya patungkol po sa Kaban ng Bayan. Eto mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan si President Bongbong Marcos Jr. At ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Eto pakinggan po natin. Si President Pera ng sambayanan ay pera ng bayan, hindi sa pansariling interes. Ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan, hindi sa pansariling interes. Teka lang mga kababayan Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., ang pera ng bayan na hindi para sa personal na interes. Pero ano pong nangyayari ngayon? Ano po ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno? Matatapos na lang siguro yung gobyerno ay yung administrasyon nila. O yung mga investigasyon puro talaga sa korupsyon. 'Di ba? Kaya kayo kung naniniwala kayo kay President Bongbong Marcos Jr. ay good luck po sa inyo. TRICOM parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanilang magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuong TRICOM. Oho. So yun pala. Sumabay ka. So kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa Kamara ng Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon pong 19th Congress
na ang pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Man record ng Quadcom sa patas na pagdinig. Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po, due process of law ang gumana. Naku, kaya sinasabi natin sa bandang huli. Hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Oho. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Eh kapag hindi naman naniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Yun na nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech nun. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag-iimbestiga eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. Kaya nga mga kababayan, hindi naman po nila lahat. Yun lang mga involved, di ba? Ngayon, kung nasasaktan kayo dahil mayroon kayong kasamahan na involved, aba, dapat mas masaktan kayo na kinukurap nila, no? Yung kaban ng bayan. Ano bang mas importante sa inyo? Yung mga kasamahan nyo dyan? Sa Kongreso na kinukurap, ninanakaw yung kaban ng bayan? O yung maparusahan yung mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso para sa taong bayan? Ito talagang, speaking of Ortega, mga kababayan, ito, may balita po mga kababayan, kapapasok lang po mga karibyo natin, ito, diba, si Ortega yan yata mga kababayan no? Sabi po dito sa balita, House Young Guns tinulak pagbaba ng age requirements or requirement sa pagkapangulo, BP at senador. Aba naman, gusto nilang mga bata po bata ang maging presidente, bata ang maging pangulo, bata ang maging BP at senador. Pero teka lang. Ano bang purpose nito? Isa lang pong naisip ko, baka gusto nila ang mga bata para maaga pa, di ba? Mas malaki, mas mahaba yung kanilang pagsiservisyo. Okay? I mean, mas maaga po silang matututong magnakaw, mangurap, di ba? Ako wala akong intensyon na magsabi ng masama patungkol po doon sa mga batang politiko. But what I'm trying to point out mga kababayan, bakit nila sinusulong ito? Para ba maging batang kasi sa nakikita po natin mga magnanakaw po ngayon ng mga politiko. Base po sa mga na-experience natin. Ngayon, kung magiging bata po ang mga magnanakaw ng mga politiko, hanggang sa pagtanda nila, magkano kaya ang mananakaw nila? Diba? Kayo ba? Ako okay lang naman sa akin kung talaga yung batang politikong yan, no, ay yung purpose niya talaga para sa taong bayan. Pero kung itong batang politiko ay corrupt, diba? Siyempre, siya mananalo, diba? Corrupt. Corrupt na politiko, bata pa yan eh. Marami pang matututunan yan, mga kababayan. Ay, natatawa na ako dito mga karibyo natin. Baka ang utang natin ngayon, pagbatang politiko po Hindi naman sa lahat natin. May mga politiko na mga bata na very, very straight, no? Kaya nang sabi ko, paano kung corrupt, no? At mahilig din mangutang, di ba? Utang ng utang, din ako po. Wala nang bansang Pilipinas, mga kababayan. Sinuhin mo lang. Qualified naman yun eh. At mukhang dito, mukhang seryoso. Pero kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman.
Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang DepDep, meron na rin po. Oo. ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang ho nabunyag itong ganitong kalaking controversy. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oho. Kasi ang dami nag-imbisi ngayon. Saan? Mukhang lahat kayo gusto Hindi nga, imbestigahan. kaya nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. May pinagmamalaki pa nga ni Claire Castro na ngayon lang nagkaroon ng malawakang investigasyon sa flood control projects, mga kababayan. Ipinagmalaki pa ni Claire Castro. Sabi niya si President Bongbong Marcos lang ang katangi-tangi na nagkaroon ng pag-iimbestiga ng malawakang flood control anomalies. Doon pa lang, mga kababayan, talagang sampal na yon sa pagmumukha ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi ngayon lang, pero ngayon lang, sa katagal-tagal, mga kababayan, na mga in the history of the Philippine government, di ba? Ngayon lang nagkaroon kasi bakit? Kasi ngayon lang laganap ang korupsyon. Ob ka ba, Castro, para hindi mo maintindihan yon? Ngayon lang nagkaroon ng malawakang korupsyon, kaya ngayon lang maybe noon din sa panahon ng kanyang ama nagkaroon din ng malawakang korupsyon. Pero noon hindi halata kasi may mga project. Ngayon halatang halata walang project kaya gigil ang taong bayan. No, sir. Bakit kayo na sila? Parang iniisip kong mabuti. O nga, no? Ngayon lang. Nagsimula na ang Blue Ribbon eh. Di ba? Oho. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? Paano mo hindi dispute? Oo nga po, yun ang mahirap nila. Di ba? Halimbawa yung COA. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong i-audit mo pa ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oho. O kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Yung pang, alimbawa, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan may sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang tinalaga sa mga project, merong COA yan May eh. COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH. may DPWH na na billboard. Meron din billboard ang COA. Aha. Oh, sino yung pumirma na COA? Na-complete. Sino yung district engineer? Oho. Sino yung provincial director? Oho. Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC? O pirma? O nakakolekta kayo? Oho. Nakakolekta kayo? X amount of money. Wala palang project. Ayun. Ano ang imbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well, Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. oho. O, sa gusto nyo, sa ayon sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tamang-tama. Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. Oh, ng Bulacan Pangulo. pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Paano Ecija. yung Bicol? Oho, yan. Oh, paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din na... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga... Ang atin hong magiging tanong, tama ba na siya sa atin ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Ulitin ko nga po. Pakibaba mo pa. Tama ba na siya sa atin imbestigahan ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na, Sen, Malabnaw naman yung tanong na yan, Jay.
Hindi Sino po. bang gumawa niyan? Hindi sa ganito lang po. Leading question naman yan, hindi ganun. Hindi sa ang punto lang po nito. Kasi sabi sa Kamara at mga dati yung kasamahan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam diyan gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon. Kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose, privilege speech si Senator Ping Lacson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Yun ho, kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Ayun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, kamo. Eh, Hindi ganito gawin natin, kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano yung sasagot nila. Di ba? Oo. Huwag kang So yan mga kababayan, eto, i-share ko ulit sa inyo mga karibin natin. Putulin lang natin ulit si Senator Dante Marcoleta. Eto mga kababayan, yung isang kilala nating political antag siya, expert, di ba? Political expert na si Richard Hedrian. Nako, yan mga kababayan, nagsalita na naman. Si Richard Hedrian, mga karibin natin, nagsalita na naman patungkol po sa flood control project. At ito pong sabi niya, laglaga na. So, 2016, the era of Duterte presidency, nag-start magbunga flood control sila Sara Diskaya. Yan mga kabayan. Kasi gusto niya pong i-connect, gusto niya pong sabihin sa taong bayan, gusto niya pong maniwala ang taong bayan that Sara Diskaya companies, no, ay doon mismo nakinabang sa twist 2016 pa lang mga kabayan. No. Pero napanood po natin, tinanong po siya kailan kayo nagkaroon ng maraming kontrata sa gobyerno. 2022 po. Sabi ni Sara Diskaya, no. Posible ba silang makapag-corrupt? Mayroong PACC noon, Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi sila makakaligtas doon mga kababayan kung gumawa man sila ng kalokohan. 'Di ba? Kaya nga hindi sila, 'di ba? Tingnan niyo yung mga nila, yung mga kotse, kailan nila nabili 'yon? Lately na, mga kababayan, lately na po nila nabili yung mga luxury cars nila. Kasi wala na po ang Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni Pangulong Duterte. Yun nga agad-agad ang 'di ba? Yung pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yun po agad ang kanilang binuwag, yung PACC. Kaya eto, hindi na nakakapagtaka mga kababayan, pero kailangan pa rin natin, 'di ba? Actually, hindi naman nakakapagtaka kung magkaroon ng corruption ngayon sa administrasyong ito. Una-una, binuwag po nila ang PACC pag-start pa lang nila. Kasimula nila yun agad ang binuwag nila. Ibig sabihin, okay, bubuwagin ko tong PACC nito. Maging masaya kayong lahat mga korap. munang magdidepensa. Kung mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? So yan ang napakagandang tanong sa inyong lahat mga kababayan, sa ating lahat mga kababayan, kung tayo ba ay naniniwala dito sa sinasabi nila. Diba? Kung naniniwala ka, di congratulations. Kung hindi ka naniniwala at ikaw po ay nagdududa pa rin, kailangan mas manood ka pa ng mga hearing dyan, di ba? Kasi mas lalo mong pinapanood yan, mas lalo mong naiintindihan at mas lalo mong nakikilati sa pagsasalita nila, no? Tulad ng isa, di ba? Tulad ng isang kontraktor. Sa pagsasalita pa lang, guilty na. Hindi na makapagsalita. Nanginginig na mga kababayan. Di ba? Halatang may ginawang kalokohan. Di ba yung lalaking Tabachoy? Oo. Napanood nyo yun. Yun po ang tinutukoy ko mga kababayan, yung CEO ng Wawaw Construction. Di ba? Siya po ang tinutukoy ko na talagang
may ginawang kababalaghan sa sa kanilang flood control project, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat.